Nagasiling diri, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga moyo kita Ginoo, salamat gid kay sa liwat maka fellowship kami sa idalom sa pagtudlo sa imong mga pulong kinahanglanon gid sa among makabuhi agud ma-encourage kami ma-strengthen ang among Ginoo pag-tuo kag katutom kag pag-alagad Ginoo sa imo. Buligi kami sa pagbaton sini mga pulong karon nga adlaw. Tagay kami sa tigipusoon nga mabinatunon sa mga laygay kag mga pagsabdong sang pulong nimo para sa among kabuhi. Ginahatag namon balik sa imong himayag pagdayaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung basahon nimo ang verse 58 sang 1 Corinthians 15, daw silang nimo daw out of context, no? Daw nga ang ginbutang na sa iya no ang kaangtanan sa 57 verses before sina. So ang verse 1 asa sa verse number 57 para nga mahibaluan niyo ang summary sina. Halin sa verse 1 asa sa verse 11 ginasummarize din ni Apostol Pablo ang maayong balita nga nagluwas sa aton. Nga si Jesus namatay, ginlubong kang nabanhaw, nagkayab pa langit, kang magbalik liwan. Muna yung aton niya nga good news, muna yung atong balita nga maayo. Why na? Sa iban pa nga mas maayo dira sina nga balita. Nga gintuwa, luwas siya kita sa aton mga sala dito sa krus ng Kalbaryo, ginlubong siya, napatay siya, ginlubong, nabanhaw. Pagkabanhaw niya, nagpangabuhi sa kalibutan, pero nagkayab sa langit. Nagsaka sa langit. Antes na ka sa langit, hambal niya pa ang mga disciple niyang balik ko liwat. Kagamuna ang ato na tawag nga nutshell. No? Muna sa alibuton sa mga balita ngayon na that Jesus is coming again. Mabalik siya. Kung wala siya nabanhaw, kaya hindi siya magbalik, pares lamang kita sa iban nga bilyon nga mga followers ng religion, nga waising paglaong. Ikadua nga pag sipi-sipi na no sa mga bersikulo halin sa verse 12 at sa verse 19 gina-refute gina-sumpong gina-explicar ni Apostol Pablo sa mga tao nga naga-deny nagapanghiwala sa physical kag spiritual resurrection ni Jesus Christ. Yang tanan nga reliyon ka question sa kay Kristo nga matuog nga nabanhaw siya. So ara dira gina-explicar sa aton ang pag-refute niya sa mga naga-deny sa resurrection ni Jesus Christ. Halin sa 20 verse 20 hasta sa verse 34 ginapakita dira ni Apostol Pablo nga ang pagkabanhaw ni Jesus hindi lang to para sa iya kagulingon kundi para man sa aton nga mga nagtuo. Amo nang paglaom ta. Ti kung wala ka kay Kristo, why ti mo paglaom sining libutan. Insakto ka lang nga magpati-pati sa mga pagtudlo sang nagkalain-lain nga reliyon sining libutan nanungod sang life after death. Anong pagtudlo nila? Iban sila gatudlo nga maimpon ikaw sa spirit world. Ang iba naghahambal naman nga sulod ikaw sa isa ka stage ng imong kabuhi, hukman ka, dayon kung maayo ka, ibutang ka sang Diyos, o ma-reincarnate ka, masuklob ka liwas ang lawas, pero lawas na yang maayo man maayo ka mo. Pero kung malain ka, politiko kang buaya, di masulod ka sa buaya nga politiko. Politiko, buaya ang sapat. Mahalunhon ka lang yapon. Dayon nga muna ang pagtudlo sa mga reliyon sining kalibutan. Spirit world, reincarnation. Kita mo sa mga Chinese gani kung may mapatay sa ilana. Ang article ginpadala sa akin Pastores sa natambungan niya nga lubong dito sa China.
tanan gasuksok sang puti nga bayo. Nga nagalaom sila nga puti, masanag palabuton sa napatay sa ila. Dayon ang i-cremate ang lawas, may ara sila nga paper money. Ang mga tao, mga butang sila na sang kwarta, nga papel. And then, baklon to nila ang kahimtangan sang tao nga napatay sa piyak kinabuhi. Nga mabakal siya sa iyang kapahuwayan dito. Hasta kung mapatay na to siya, kay maayo na to siya, pwede na to ang mga buhi nga tao maka pangamuyo sa ilang ancestor, ngayon bulig, sa ilang pangabuhi dota. Di 1.24 billion nga mga Chinese, kung mo nang ilang pagdoo, kung maluwas, billion nga mga tao na. Kita lang gid siling sa Blang Kasulatan, ang may paglaom sining kalibutan, kaya pagabanhaw ni Ginisos, hindi to para siya kagalingon lang. Pwede man ganing sa patay siya, bayang sakit, balik sa langit. But he died, agon nga kita man, na kung mapatay sining kalibutan, we will be raised also to life. Kaya siling niya sa Blang Kasulatan, ang Espiritu nga nagbanhaw kay Giniso Kristo, amo man ang Espiritu nga magabanhaw sa inyo, nga nagapuyo sa inyo. Kung patay ta. Kaya kung hindi na patay, amo man ng Espiritu yapon sa Diyos nga nag-iista na gadaan sa lawas, ta, amo magadala sa aton sa pagsubmit sa Diyos. And then sa verse 35 at sa verse 49, hulam dala ni Apostol Pablo ang nature, ang kabulakan, no? Ang mga gintugas ng Diyos ining kalibutan. Agod nga ma-describe niya ang supernatural, masin naton, nga nature sang resurrection body. Dahil ganito describe ano ang imo nga lawas kung ikaw mabanhaw na. Makita mo na sa 1 Corinthians 15:35-49, ano ang imo lawas kung ikaw mabanhaw, gikan sa mga minatay. And then sa chapter 50 hasta sa chapter 57, dala na ginhambal ni Jesus da ang resurrection sa mga nagkakalatuo, nagkalamatay nga nagtuo sa iya, kag ang pagsubmit sa Ginoo, the resurrection and the rapture. Dira mismo. Di karon naghatag siya sang konklusyon muna sila niya sa verse 58, therefore. Busa sila niya sining mga kamatuoran nga na-emphasize na kon sa inyo, amo na ni ang inyo iya. Samtang nagahulat kita sining fulfillment sa mga bersikulo nga ini sa aton kabuhi. In the light of these wonderful truths, ano ba niya? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Amo na, busa siling niya, mga hinigog, mga kong makuturan, magmalig-on kamo. Steadfast. Anong busilong ng steadfast? Steadfast meaning unmovable, always abounding in the work of the Lord. Tinambal sa Blang Kasulatan, sa unang panahon pa, sila ni David, sila niya ang tingkuyan, ang matigah, sa tagipusoon, kag-rebelde nga henerasyon. Amo na sila ang mga wala nagatadlong sa ila tagipusoon, wala naga-set sa ila tagipusoon aright. Nga mo na sila ang ilang spiritual nga kabuhi, hindi steadfast, hindi malig-on sa Diyos. So, busilingon, dira lang upisa sa tagipusoon sang tao. Basta sa tagipusoon mo gani, rebellious ka, stubborn ka, nasilimalan lang, pabungol ka, bisan hindi ka bungol, budlay na, no? Nga nagapa, ano ba gaya na? Pabulag-bulag ka, pero hindi ka man bulag. Nagapatulog-tulog ka, ngaway ka magkatulog. Budlay na, pagkawan ng tao nga, kapatulog-tulog. Budlay man na ang tao nga sige mong kahambal, nga kapabungol-bungol, hindi man sa bungol. Kagamuman, kapabulag-bulag, nga kita yaman na. Pero kapabulag-bulag, dahil ang ngayon, kita yaman na. Siling sa Blang Kasulatan, wala yung ginatagaan atensyon ang tagipusoon niya. Keep your heart right with God, siling sa kanta. Kaya tungod, siling kalibutan, ang aton nga internal control, mag-control sa aton nga pangunahuna. Malam mo kung di makontrol pangunahuna ni mo, kung anong dikta sa pangunahuna mo, amo sundon mo. Pangunahuna mo, pabugta mo,
Una mo na, ano? Lain matiyag ko. Hindi ko masimba. Tinidiktahan ka na sa una mo, nga malayan pamatiyag mo. So, sige, reflect na, mag-affecto na sa imong emosyon, sa imong intellect. Hindi na mayo matiyag mo, so hindi ka na masimba. Because it was dictated, controlled by your mind. Di ba? Titagaan na atensyon, bala mo ang nahambala kong diri, para matuman tayo ini, hambal niya sa verse 58, daw ka nga isang stool. Ang stool bala, nga tatlo sang tiil. Tatlong tiil niya. Tatlong tiil niya. Kung mabinan mo siya tiil, tumba na siya. Kung wala tiil niya, lain man to yung stool nga 4 tiil. Pero ang stool ng kalabanan, 3 tiil. Hindi pwede kulangan isa. So ang internal, bahay na siya sang tiil, agud makapalig-tignog kasing waligon sa tubangan sa Diyos. Agud nga hindi ka masilin sa balaang kasulatan, you will not be so shaken in mind or troubled by spirit or by word. Kung ang tigipusoon mo malig-on sa Diyos, hindi ka matublag. Hindi ka matublag sa nabatian mo. Hindi ka man ma-shake sa imo nga pagtuo. Hindi ka man matublag ang espiritu mo. Because God is in control of your mind. Paano mahimo nato ini? Well, kung ang mindset sang tao, nahamtang na ang pangunan sang tao sa pagbasa sang pulo sang Diyos, sa pagmamalandong sa pulo sang Ginoo, sa pag-memorize ang scripture, sa pagpangamuyo, every time. Muna sa kabutang dapat kita tudluan. Kabisan ang mga apostles nagpalapit kay Ginoo, Lord, teach us to pray. Una-una, takabot ang mga muyo. No, hindi ta kabalo magpangamuyo unless tudluan kita sang Dios. Kabalo lang ta mag-mumble, maghambal, mag-murmur, kag hambal sa nahadikta sa pangunauna ta. But real prayers comes from the heart. Diyan mo nang yawa, Alam mo ang yawa, mo nang mission niya to control the mind. Kontrolahon niya yung pangunauna. Iginambal ni Apostol Pablo na siling niya sa 1 Corinthians chapter 10, no? Nga siling niya, to the pulling down of stronghold. Ano ang pangunawa natin? Manang stronghold na Di ginawasak na, ginaguba na sang yawa. Once nga maguba sang yawa ato pangunahuna, maluya na ta. Kung sa karaya pa, magakaagdo ikaw. Di kakmaan kung himuon mo. Kay, naga-scatter ang imong pangunahuna. Kadamo ka sang obrahon, damo ka sang kasakoon. Preoccupied ang pangunauna mo, ang isa kabutang mahimo mo, hindi mo na mahimo. Ang isa kabutang ihambal mo, imtsakto, lain ginahambal mo. Kay okupado ang pangunauna mo sang butang of the cares of this world. Hasta nga hiliguton sang Dios, wala na. No? You cannot control all things nga naga-bombardiyo sa atong pangunauna. Salakay da. That is, tagad ang atensyon aton internal, ang solution aton tigipusoon. And then, ikadua, give attention to the external. Sa sagwa naman. Kung mauna mo na nga maglig-on ang susulod nimo, sa sagwa, gakatabo da sa imong kabuhi, huwag kasing kadukan. Muna kaya po sa Pablo ang experience niya. Siguro lang ko ipakita sa inyo dito, no? Sa 2 Corinthians chapter 12, nga sa pag-alaga niya, sige, mo na nasugata niya sa external nga pangabuhi niya. Sila niya sa verse 9, ang Diyos sila niya naghambal sa akon, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will rather glory in my infirmities, that the power of Christ might rest upon me. Agud sila niya maglig-on ka ang gahom ni Kristo, pundo no? Nagamahan ka sa gahom ni Kristo sa kabuhi nimo. Anuman na matabo sa imong kabuhi, you take it in pleasure. Meaning, ginakalipay mo na, ginakasadya mo na. Nakanga naman lang mo na masiling, ay sadya gid, way tagli bugas. Sadya. Ay sadya gid, nang masakit to siya, no? May sadya lang yapon, ang ilonggo, na, sa anong matabo ng malain. Ay sadya na masakit ka, Kaya muna sila ng Apostol Pablo, you take pleasure sa infirmities, reproaches, tamayon ka, nasadyahan ka.
Sino sa aton nga sugataon sa isa ka tawo gintamay ka? You take pleasure in that. Why? Kaya sa sulod sa tigipuso niya, kontrolado mo. Di kung di bisan ginatamay siya, wala nag-apekto sa kabuhi niya. What else? Necessities, mga kinawad-on. Ti siya sa hilikoton sa Diyos, hindi mo maisip ang mga kinawad-on. Mga necessities, mga butang nga kinanglanon sa pangabuhi. Persecutions. Distresses. Wow, kadamo, no? Ang ginatubang. Sa malipot ng pulong, nag-persevere si Apostol Pablo sa iyang kabuhi, kontrolado niya ang katabo sa gawa niya, kay kontrolado sa sulod niya. When the internal is in control because you give attention to it, by the Word of God, by prayer, and by, trusting God, then kung ano man ang sa external katabo, they are also under control. Lying in wait of the Jews, amag mo, ginabantayan siya, nagabinutig mga Diyo para lang itrap siya. May napulo katao sa unang panahon dito sa, I think, sa London itong natabo. Si Billy Graham, nag-crusade siya. Pulo katao, naghimbon sila, nagplano sila, patyon si Billy Graham. Naplano na nila nga during isang appeal ang tawag na, during isang paghambal na sino nakabato kay Ginoo, kamakadto sa altar, mga muyo, magbaton si Ginoo. Ang isa katao dito, pulo sila. Tanan sila, hindi tanan. Siyam sila nga nagplano nga patyon siya, samtang ang mga tao ginaguso na mag-forward. Naghiribion man, nag-forward, nagbaton si Ginoo. Isa lang wala. Ginluwat sang Diyos, ginhikot sang Diyos, sinagabuhi. Inosente na siya. Kontrolado sang Diyos sa sagwa, sang kabuhi sang tao, kay kontrolado sang Diyos ang susulod sang tao. Tikong kipatay, ibig siya. So, problema na, hindi. Himaya sa Diyos gihapon. Nano paghihambal niya po sa Pablo, sila niya bonds and afflictions in every city. Kundi ito nga syudad, ginadakop sila, ginapriso. Reproach from false brethren. Mga reproach, mga pagtamay sa mga false brethren. Mga udiyo ka po na. Perils of robbers. So, katalagman, nga gina-hold up sila, ginakawatan sila. Perils in the wilderness. Mga katalagman sa kamingawan, kung sa diin ka sila mga to. Perils in the sea. Weariness. Weariness, fatigue, kakapoy, kasakitan, hunger, thirst, cold, nakedness. Experience niya na. External na. Tinalantaw niya, ini mga external nga butang katabo sa mong kabuhi. None of these things can move me. Wala sila mga butang. That's why sila niya, bisan pa nga nag-experience ng shipwreck. 3 kabisis. Nga na-disgrasya ang ilang barko ang ginasakyan. Pautaw-utaw sa lawod. But still, ang Diyos nagluwas gihapon sa ilang. Imprisonments. Priso. Ginapriso siya, and then until such time, he was beheaded. Ginpugutan sing ulo. Gintapas ang espada ang ulo niya. Sa anong rason? Because sang kabutigan nga ginahimo sa mga tao batok sa iya, nga nakasala siya batok sa Roma. Although he was a 100%, makabig nga Hudiyo man, kag Roman man. But, anong sabat niya? Sila niya, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and to testify the gospel of the grace of God. Finish my course with joy. Matapos ko, ako nga dalaganon. Ako nga hilikoton nga may kalipay. Why he is not worried sa katabo sa gwa niya? Because he gives so much attention to the internal. And so ang external, hindi na problema sa iyong kabuhi. Amo niya itong problema.
Dito kita nag-focus sa external ang tanan. Ang mga katabo ng tanan, sagwa. Ang katabo, sulod sa aton panimalay, sa aton nga relasyon, sa aton nga panimalay, sa aton kabataan, sa mga asawa, sa mga bana, sa mga friends, sa mga associates, sa mga kaobdanan. Nagagamo imong kabuhi. Why? Because there is no peace inside. Ang external, sinya kung natubangon ni mo ini, you will also be unmovable and persevere in the midst of trials. Padayon gihapon ka sa bulaton sang Dios. Now, ang katapusan dere, give attention to the internal. Agud matuman ta ang 1 Corinthians 15:58. Give attention to external and then give attention to eternal. Di lang kasulod naton, di lang kasagwa naton, kundi ang atong palabuton. Ang palabuton naton, nga alagaron naton ng Dios nga may kalipay. Kaya ang pag-alaga sa Ginoo nga may kalipay, may reward na. Serving God joyfully is rewarded by God. Serving God drudgingly or serving God in monotony, ngaway ka sang kalipay, nagahikot lang ka, nga ginapilit mong kagulingon nimo, why na siyang reward? Nga hamba sa balang sulatan na, serving God joyfully. Kaya dungo dito na, sa kapalabuton naton, sa judgment seat of Jesus Christ, there will be rewards. May mga rewards ang Diyos ihatag sa aton. Hindi katumba sa mga rewards mabaton ni mo sining kalibutan. Only dito sa langit. Noon naman yun ang ginahambal nakon anong sang kabuhi sa isa katao nga si Demas Sunday before last Sunday nga siya upod sa likuton sang Ginoo, kaupod sa likuton sang Dios, apang sang ulihi, ginbayaan niya ang bulaton sang Ginoo, having loved this present world. Di kung higugmaon mo na ining kalibutan, this present world, meaning, in that world that which is to come, wala ka sang reward. You will be there, but you have no reward. Are you listening? So sining kalibutan, higugmaon ta ining present world and all that is in them. Tanang ar sining kalibutan, sining present world. May ara pa nga world nga mag-abot. Nga sining samlang sa there is a world that which is to come. Inang kalibutan nga mag-abot. Dito na. Magapuyo ang mga linuwasang Diyos. Kaya mag-enjoy sila sa presensya sang Diyos forevermore. Sang blessing kag sang reward sang Diyos. Kaya mo ini, matuman mo ining 1 Corinthians 15:58 nga naghambal siya, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Meaning, ang tanan nga pagpangabudlay that is not in the Lord is in vain. Tanan nga paghikot ta sa aton kamot, sa aton pagpangabudlay, basta hindi na para sa Ginoo, wala na pulos. Di kung kahikot magamo sa inyong profesyon, but you do it in the name of God, in the name of, in the glory of our Lord and Savior Jesus Christ, then you're working your work not in vain in the Lord. May reward ka man sa hilikoton sa Diyos kung ginahikot ni mo ini. Hindi para sa mga kagalingon, kundi para sa Ginoo. Mga muyo kita. Ginoo, salamat gid sang paghangkat sa imong mapulong sa mga kinabuhi. Kabay pang ikaw Ginoo ang dugang hatag sa amon sing kusog ug kabakod nga magtindo kami ka magpadayon gihapon sa pagalagad sa imo. Bisan pa ining pagsimba Ginoo, isa ini kabahin sang pag-serve sa imo. Bisan pa Ginoo, luwas ini maka-serve kami sa imo pagi sa pagsugid sa iban, sa pagbulig sa iban, nga makatultol man sila sang dalan nga matarong. Kabay kang pagkamay tagsa-tagsa nga ray karong adlaw, amugay nimo magigobod sa among Ginoo. Tub-tub sa madason nga kagayunan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.